Kapatid, ikaw yung enforcer? Ha? Ilan taon ka na sa LTO? Mag-8 na po. 8 years. Nag-seminar ka ba? Yes, sir. Sinong nag-seminar sa'yo? Dito rin, sir, sa mga TSD. Sinong nagturo? Si Ma'am Rever. Naalala mo siya? Saan kita naman, sir? Sa PRC po, sir. PRC Makati po. Makati. Makati. Oo, nanghuli kami dun, sir. Siya ang nag-ticket sa'yo? Po, sir. Anong sinabi sa'yo? Sabi, sir, 2022 pa daw expire yung motor, tapos huwag ko daw siyang lokohin. Huwag ko daw siyang lokohin, sir, kasi nagpapaliwanag ako ng time na yun, sir. Nagpapaliwanag ka? Oo, sir. Ayaw niya kong pakinggan, sir, eh. Tapos huwag ko daw siyang lokohin at turuan. Tinitignan niya yung ano, sir, yung model. Binilugan niya yan. Binilugan niya, no? Talagang may ebidensya ka, ha? At saka hindi ka pwedeng magsinungaling sa akin, eh. Kasi didibdibak kita, eh. Ang lisensya mo, good for 5 years na, no? Opo, sir. May programa ang LTO. Pag sa loob ng 5 taon, hindi ka nagkaroon ng violation, kapag nag-renew ka, ang ibibigay sa iyong lisensya, good for 10 years. Sir. Hindi mo iniiwasan, nagkaroon ka pa ng violation, magkaka-demerits ka, marirevoke ang lisensya mo. Ay malaki ang equivalent demerits niya kasi unregistered vehicle. May kaakibat pa yan na reckless driving. At according to him, binilugan ni Mr. Villegas yung year model 2022. Brother, may bilog dito yung year model, eh. Yes, po, sir. Ikaw nga nagbilog? Yes. Isang rider na naman ang hinuli ng isang traffic enforcer habang siya'y nagde-deliver ng mga pagkain. Bagamat rehistrado ang kanyang motor at kumpleto ang kanyang mga dokumento, hinuli pa rin siya dahil sa isang umano'y paglabag sa traffic regulations, mali at kabobohan ng traffic enforcer dahil kulang sa kaalaman at training. Naguguluhan at nalulungkot, ang rider ay agad na nagbalita sa kanyang pamilya at mga kaibigan at sila ay nagbigay ng payo sa rider na humingi ng tulong kay Congressman Busita upang mabigyan siya ng tulong at maiayos ang kanyang record sa LTO. Upang hindi siya mabigyan ng demerit point na kalaunan ay magbibigay sa kanya ng problema pag nag-renew siya ng lisensya. Guard mo? Siya pa yung may-ari ng motor, sir. Humiram ka? Opo, sir. Okay. Dala mo yung ORCR. Opo, sir. Ang kanyang sitwasyon ay mabilis na umabot kay Congressman Busita, isang kilalang tagapagtanggol ng mga rider at motorista. Si Congressman Busita ay agad na kumilos para alamin ang detalye ng insidente. Sige po. Okay. Thank you. Brothers. Hawakan mo. Opo, sir. Hi, brother. Hindi kami oras, sir. CR lang ako. Hintayin niyo ako dyan. Ikaw yung enforcer? Ha? Ilan taon ka na sa LTO? Mag-8 na po, sir. 8 years. Nag-seminar ka ba? Yes, sir. Sinong nag-seminar sa'yo? Dito rin, sir, sa mga TSD. Sinong nagturo? Si Ma'am Rever. Naalala mo siya? Saan kita naman, sir? Sa PRC po, sir. PRC Makati po. Makati. Opo. Makati. Oo, nanghuli kami dun, sir. Siya ang nag-ticket sa'yo? Opo, sir. Anong sinabi sa'yo? Sabi, sir, 2022 pa daw expire yung motor, tapos huwag ko daw siyang lokohin. Huwag ko daw siyang lokohin, sir, kasi nagpapaliwanag ako ng time na yun, sir. Nagpapaliwanag ka? Oo, sir. Ayaw niya kong pakinggan, sir, eh. Tapos huwag ko daw siyang lokohin at turuan. Ang tinitignan niya, yung ano, sir, yung model, binilugan niya. Yan. Binilugan niya, no? Talagang may ebidensya ka, ha? At saka hindi ka pwedeng magsinungaling sa akin, eh. Oo, sir. Kasi didibdibak kita, eh. No? Tapos yung pinapaliwanag ko, sir, ito po. Tapos hawak Di ba niya. mamaya pagdating ni Director, para si Director at saka yung adjudication ang mamamagitan, no? Taga saan ka, kapatid? Ilocos po, sir. Ilocos? Yes. Okay. Pinatawag ka ni Director Almora? Yes, sir. Ang lisensya mo, good for 5 years na, no? Opo, sir. May programa ang LTO.
Pag sa loob ng 5 taon, hindi ka nagkaroon ng violation, kapag nag-renew ka, ang ibibigay sa yung lisensya, good for 10 years. Sir, sir. Kaya pag hindi natin inayos yan, may problema ka. Thank you. Pangalawa, may demerits yan. Opo, sir. Hindi naman natin nape-perfecto ang buhay. No? Opo, sir. Hindi naman natin kayang ma-perfect. Kahit gusto mong umiwas sa violation. Ay halimbawa, nagkaroon ka ng violation na hindi mo naman sinasadya. Magpapatong-patong ang demerits mo. Opo, sir. Di ba? Opo, sir. Gaano katagal yung 5 taon? Matagal yun. Pag hindi mo iniiwasan, nagkaroon ka pa ng violation, magkaka-demerits ka, marirevoke ang lisensya mo. Oh. Ay malaki ang equivalent demerits niya kasi unregistered vehicle. May kaakibat pa yan na reckless driving. Kaya dapat ma-clear. Opo, sir. Ba't mo naisipang magsumbong? Pero patulong ako, sir, kasi alam kong wala naman pong balik doon sa ko, sir. Kasi wala pang 1 taon yung motor, sir. Alam kong kompleto pa po. Pero may resibo ka, ibig sabihin, bayad ka na. Opo, sir. Magkano ito? 10 po. 10,000 pesos. Opo, sir. Ano ka ba, negosyante o maliit na manggagawa? Maliit lang po, sir. Nagagatid Anong lang hanap po ako. buhay mo? Nagagatid po ako ng ano, sir. Marinated na ipipritong manok. Magkano kinikita mo sa isang araw? 2.5 po yung ano, yung weekly. 2.5? Po, libre po lahat yun, sir. Libre na po lahat yun. Lahat ng 2.5 sa tirahan. isang linggo? Opo, sir. 5 araw yon. 7 days. 7 days. Opo, sir. Ay di, mas mababa sa 500. Opo, sir. Kasi yung 5 araw, times 500, 2,005. Opo, sir. Ay sabi mo, 7 days. Pero hapon naman po ako nag-start, sir. Hanggang ano, alas 9. Ganun. So kung 2,500, isang buwan mong hanap buhay yan. Opo, sir. No. Binata ka ba? Opo, sir. Ay okay na rin. Binata naman pala, walang magugutom ng pamilya. Pero tumutulong po ako sa, ano po, sir, sa mga magulang po. Tumutulong ka sa parents mo. Opo, sir. Ilan ang kapatid mo? Bali 6 po kami lahat, sir. Yung 3 po nag-aaral, sir. Taga saan ka ba? Cagayan Valley, sir. Cagayan Valley. Ilan taon yung kapatid mong bunso? Ano, sir, mga 12 years, 11 to 12, sir, siguro. Ako po yung pangalawa. Binata siya, yung 10,000, isang buwan niyang tatrabahuin. Parang kahit mali, parang okay na rin dahil binata. Ang problema, 5 kapatid niya at parents niya ang sinusuportahan niya. Ilan taon ka na? 26 po, sir. Wala kang planong mag-asawa? May jowa naman po ako, sir. May jowa ka? Maganda ba? Siyempre, sir. Mag-iingat ka. Maganda pala ang jowa mo eh. Ikaw, may jowa ka? Asawa. Pag maganda ang jowa, mag-iingat. Pero kung pangit, okay lang. Di ba? Ilan taon na kayo ng jowa mo? Magto 2 years pa lang po, sir. 2 years, hindi pa siya nauntog. Ano nga na buhay niya? Sa ngayon, sir, wala pa po, sir. Pero, Ayan. Ay, hindi talaga dapat siya mauntog, di ba? Nandiyan ba yung team leader mo? Wala. Tingnan mo nga kung nandiyan yung team leader mo. Sige. Pag nandyan, swerte ka. Siya ang sasabunin ko eh. Hello, sir. Director, good afternoon. Good afternoon, Nabala kita ha. Yes, sir. Si Ma'am Beverly. Wala. Ay, Wala? Beverly. Nakali. Nang malaman ni Congressman Busita ang kalagayan ni Ryder, ay agad siyang nagpunta sa lugar kung saan hinuli si Ryder. Kinausap niya ang traffic enforcer, kagawaran ng LTO at pati direktor at pinakita ang mga dokumento ni Ryder na nagpapatunay na rehistrado at maayos ang kanyang motor. Dahil dito, napatunayan na walang basihan ang paghuli kay Ryder. Registration. Sikat. Sir.
Si Director Esteban Baltasar. Maraming beses ko lang nakaharap si Director. Siya sa adjudication. Hindi sir, sa law enforcement. Sa law enforcement. Ikaw ang team leader, no? Hindi, siya yung division chief. Sa field enforcement. Mas, kung okay lang sa'yo, Director, mas komportable ako nakatayo. Masyadong Si Villegas. Katawa po sir. Pinatawa po sir. Nandyan ha. Nirequest ko, Director, yung team leader niya, samahan siya para, kumbaga sa boxing, magtulong na sila. Tinanong ko yung enforcer po natin, ilang taon na raw siya? 8 years na sa law enforcement. Tinanong ko, Director, kung siya ay nag-seminar daw. Sino ang nagturo? Si Ma'am Beverly. Ay kaya nirequest ko sana, kaya lang nakalib. Para hindi masayang ang oras natin, with respect sa iyo, Director, ako na lang magkukwento kasi may ebidensya naman. Si Ryder nahuli ng enforcer natin, Mr. Villegas. At according to him, binilugan ni Mr. Villegas yung year model 2022. Brother, may bilog dito yung year model eh. Yes po sir. Ikaw nga nagbilog? Yes po. At ang sabi sa kanya, expired na yung iyong rehistro. Kasi 2022. Ang certificate of registration, March 8, 2023. Ang official receipt niya, March 8, 2023. Okay. And then, may plaka na siya. Ending 2. Okay. Director, papansinin po ninyo, ang MBUC na binayaran 900 pesos. Samantalang bawat isang taon 240. 240 times 3, that is 720. Nag-plus ang LTO ng 180 pesos. Kasi from March 2023, ang ginawa niya, pinabayaran na sa kanya hanggang February. No. So, ibig sabihin, Director, 3 years siyang rehistrado. Tapos, magaling yung nagrehistro, in-adjust niya yung March 2023, 24, 25, 26. March. In-adjust ng LTO na dapat kung 2023, 24, 25, 26 March dapat siya mag-rehistro. In-adjust na nung tao ng LTO, sa halip na March 2026, in-adjust March 2027. Kaya nagpatong siya ng 180 pesos. Director, para walang kalituhan, simplihan na lang po natin. Rehistrado ang motorsiklo ng 3 years. 2023 plus 3, 24, 25, 26. Now, ang nakita ni Enforcer Villegas, 2022 yung model. Kaya dapat daw, expired na siya. Itong ebidensya, Director. Tinikitan siya ni Mr. Villegas. Unregistered. Yan. Oh. Unregistered MB. Perma mo ba ito, kapatid? Yes sir. Kahit, Director, ang date ng siya ay nahuli is June 13, 2024. Kapatid, alika. Rehistrado siya ng March 2023. Ang official receipt niya,
March 2023. Yes, sir. Ang binayaran niya sa MBUC, 900 pesos. Motorsiklo, 3 years. Yung ibang detalye, kahit hindi natin pag-usapan, malinaw na siya ay rehistrado hanggang 2023, 24, 25, 26. Ngayon, siya ay hinuli ng enforcer ninyo ng June 13, 2024. Bagaman at ito ay for investigation pa rin sa parte ng adjudicator. Ang tanong natin, nagbayad siya ng 10,000 assuming for investigation pa ito, kaya ang term na ginagamit ko, Director, assuming after the investigation na nakita mali ang apprehension ay ang rider nagbayad na ng 10,000, what will be your recommendation, Director? Why did you admit the violation of charge if you are not guilty of the offense? Bakit niya binayaran? Siyempre, mas marunong ako sa kanya. Yeah. No? Yeah. Una, hindi natin siya pwedeng questionin sa ganung bagay. Why? Dapat ang ating enforcer marunong. Hindi natin pwedeng i-expect na ang motorista ay marunong kaysa enforcer. So, dahil nagtitiwala siya na tama ang huli, nagbayad siya. Okay. Now, in-advise sa nung kasama, nung may-ari ng motorsiklo, mali yan, tumawag ka kay Congressman Busita. So, we evaluated the documents. Uy, mali nga. Huwag nating ipasa yung bola, Director, sa motorista. Ang tanong dito, Director, base sa ebidensya, base sa rehistro, mali ang huli ng enforcer ng LTO. Ganun lang yun. Now, in this case of our friend, the driver was apprehended by the law enforcer, hindi siya nag-contest. Hindi pwedeng ganon ang atake. Kasi, Director, pag ganon ang atake, walang public service doon. Why? For so many times, na ipakita natin, there are personnel of LTO, hindi alam yung tamang pagpapatupad ng batas. Ano pang i-expect natin sa motorista? Gusto ba nating sabihin, ay marami kaming enforcer na hindi marunong, dapat ang motorista marunong? No. Ang usapin na lang dito, Director, simplihan natin sa ngalan ng public service, tama o mali ang huli? Ganito, the law enforcer, just like you when you're still in the highway patrol group, in the performance of your duty, you enjoy the presumption of regularity in the performance of duty. Pero hindi yan, absolute. Yeah, that's correct. Hindi yan absolute. That Presumption lang. Regularity in the performance of duty is a presumption. Presumption. And who will rebut that presumption now? Yes, that's why, kaya nandito kami. Maging patas tayo in the name of service, Director. Kung yung enforcer natin hindi marunong, what can we expect from the motorist? Now, meron tayong advokasya, dumulog sa opisina, and we evaluated the documents, and we found out na mali nga ang panghuhuli. So, wag na natin pahabain, Director, simplihan na lang natin. Sa ngalan ng public service, mali ang huli. Ngayon, nagbayad siya ng 10,000, there is now a protest after the case was settled and paid and fine paid. So, ngayon, titingnan natin ngayon kung tama ba yung apprehension. Exactly. That is now your point, Congressman. That we will look now into the question whether or not the apprehension is correct. But insofar as the adjudication is concerned, since the apprehended driver did not contest the apprehension, instead he admitted the offense charge. Huwag tayo doon, Director. Considering na nagbayad, you presume na ina-admit niya. Ang sinasabi ko nga, Director, kung ang enforcers ninyo, even district officers, marami ko nang napatunayan, hindi marunong magpatupad ng batas, what can we expect from the motorist? Now, kalimutan na natin yung issue na yun. What is the remedy? What is the Ngayon, remedy? kaya ni-request ko kay Director, iharap yung competent personnel. Kasi, hindi ko i-advise sa kanya na mag-file ka ng contest, attend ka ng hearing,
balik ka dahil sa current system ng LTO, Director, absent siya sa trabaho, attend siya hearing, absent siya for the resolution. After you find out na mali ang apprehension, cancel ang huli. Ay di, yung absences niya sa trabaho, hindi naman binabayaran. O, bakit ko i-advise na mag-contest pa? Ngayon pa lang, sa ngalan ng public service, we can easily determine na mali ang apprehension. Bakit natin paikot-ikutin pa? Ay may ebidensya na. Gusto ko, i-verify nyo ngayon to. Kung narehistro siya ng 2,000, kasi siyempre, Xerox lang ito, Director. O, verify nyo kung totoo, rehistrado. Assuming, you found out, mali ang apprehension. Anong magiging recommendation nyo for the 10,000 pesos of the motorist? Ako, Sa ngalan ng public service. on my part, kung ako ang tatanungin mo, Congressman, since he admitted the offenses, No, huwag ganun. Director, with all due respect, huwag natin sabing since he admitted. Kasi ang punto dito, public service. Huwag na natin pag-usapan kung admitted, whatever. Ang pag-usapan natin, mali ang apprehension. Congressman, pag sa Congress ako, contempt na ako. Nung doon ako sa committee mo, contempt na ako. Oh. Ay, wala tayo sa Kongreso. Director, ang pag-usapan natin, public service. I know, Congressman. Naintindihan po ba ninyo? Huwag na nating pag-usapan yung ibang anggulo. Ang usapin lang, mali ang huli. Paano ngayon yung 10,000 ni rider na isang buwan niyang ipapaghanap buhay? Ang mali ka talaga. How many cases I have dismissed there, Congressman? Excuse me, Director. Ang sinasabi ko nga, sa ebidensya ngayon, kaya na nating sabing mali ang huli. Pero pag ganyan ang stand mo, Director, nire-respeto naman kita. Pero ang nararamdaman ko, kung ganyan ang posisyon ng LTO, walang public service dyan. Kasi dito pa lang sa ebidensya, makikita na natin mali ang huli. Ganito na lang para hindi masayang ang oras natin pare-pareho. On behalf of the motorcycle owner, kung ako lang ang magsasalita, 100% mali na apprehension. Pero wala ako sa posisyon dahil Xerox ang hawak ko. Ang gusto lang naming i-demand ngayon, i-check ninyo, makita natin, mali talaga ang apprehension. Okay, Congressman, kung hindi ako mag-appear anywhere, in your committee, o hindi ako mag-appear doon, baka makonsider. Baka bawian ko ito. Hindi, baka bawian ko siya doon eh. Di ba, I'm listening ko, hindi, I'm also formulating a course of action. Doon sa, kasi, okay, yung sabi mo, you are expecting us to do an investigation. Yes. We will do that. And we will also consider, find out, kasi nga, as far as dito, sa Adjudication. hindi na ma-reverse yung pagbayad niya. But, there might be some accounting way, pero it will take time. Yes, I agree. It will take time. Maybe 1 year, 2 years. Yes, para ma-claim yung 10,000. Bilang dagdag na tulong, binigyan pa ni Congressman Busita ng 10,000 piso si rider para mabawi ang kanyang penalty at para sa kanyang abala. Lubos ang pasasalamat ni rider kay Congressman Busita dahil sa kabutihan at malasakit ng kongresista. Nabigyan ng hustisya si rider at napanatili ang kanyang kabuhayan bilang isang rider. Mas pinahalagahan ni rider ang kanyang trabaho at bit-bit ang inspirasyon mula kay Congressman Busita. Verification result. 3 years. Oh, 3 years. 2026. Hindi siya March or August. Okay. Oh. So 3 years siya. 3 years siyang rehistrado, brother enforcer, 3 years siya. Ang kanilang kwento ay nagsilbing inspirasyon sa maraming rider at motorista na laging magtiwala na may mga taong handang tumulong sa kanila sa oras ng pangangailangan. Kayo na ang husga sa pinakitang katwiran ng ating LTO Director na mapapanood sa buong istorya. Ngayon, bilang advokasya ito, hindi ko ito i-sacrifice.
babayaran ko ito ng 10,000. Isa lang ang request ko. Imbestigahan nyo, and we expect corresponding administrative sanction against your enforcer. Kasi, kaya ang mga enforcers, even police personnel, police officers, local enforcers, district officers, kaya malalakas ang loob gumawa ng mali eh. Cancel lang naman ang huli. Wala man namang administrative sanction. Brother Jerry, bigay mo yung 10,000 niya. And by the way, director, Yes. number 1, please address immediately cancellation of apprehension kasi may equivalent demerits ito. And hindi siya makakwalify for 10 years validity ng lisensya. Iyan na natin to. Then, yung demerits niya yung isang importante na kailangan. Yung demerits niya sa system. I-ano namin ito na pagka tinanggal namin yung demerits, makikita mo sa records mo. Kasi pagka, para maano natin, tatawagan ko si Congressman, sabihin ko na, Kong, natanggal na. Deleted na. Deleted na. So, tignan mo yung, alam mo na yung magano doon? Sa account mo? Kasi doon sa... Huwag mo nang palakin problema niya. Focus na lang siya sa hanap buhay. After 5 years, magre-renew siya. Hindi siya entitled sa 10 years. Babalikan kita. Sigurado yun. Okay. So, deletion and demerit. Okay na yan. Tapos Conduct na yan. investigation and administrative sanction. Okay. Yung 10,000. Yung 10,000 nun, how To follow later. Yes. Okay na tayo. Okay, Kong.